Tuloy-tuloy na po natin. Nasusunod po natin, isa ring kinatawan. Isa ring congresswoman, isa namang congresswoman sa lalawigan ng Batangas. Kung yung naalala, yung humarap, yung sumuri, yung tawag nito, gumisa. Gumisa kay dating spokesperson Harry Roque doon sa Kongreso, ano po, si Representative Gerbil Luistro, attorney Gerbil Luistro, 2nd District ng Batangas. Good morning po, Congresswoman Luistro. Good morning, Henry. Maraming salamat for inviting me here in your program. Ako maraming salamat po sa pagtugon dito sa HOD. Una-una kasi naging viral kayo eh. Yung pag-isa nyo kay dating spokesperson Harry Roque. Pero ang mas importante yung inyong punto na tinadrive doon sa hearing na yun, ano? Itong EO13 na parang lumalabas at sinasabi nyo, dito nagmula lahat eh. Yung illegal na pogo, naging legal dahil dito sa EO13. Ganun po ba, Kong? That is actually my personal appreciation, Henry, no? Kasi if you will review yung mga previous na batas which created PAGCOR, iba ang definition niya ng gambling. Hindi siya online, hindi siya pogo. It is the traditional gambling na nagpupustahan sa baraha, nagpupustahan sa karera ng kabayo, sabong, things like that, no? And then all of a sudden, biglang nagkaroon tayo ng EO number 13, which technically defined what online gambling is. Similar to pogo operation. And ang pinupunto natin dito, Henry, no, it is fundamental in our democratic presidential type of government na mayroon po tayong principle of separation of power, which means na ang Kongreso lamang po ang pwedeng gumawa ng batas. Ang executive, ang presidente, dapat tagapagpatupad lamang ng batas. Now, if there are issues concerning the interpretation of the law, ang nag-a-address po dyan ay ang judiciary. To my personal opinion, Henry, no, ang aking tingin dito sa EO13, mukhang nag-legislate ang ating presidente because they provided for an online gambling which was never provided in the previous laws which was passed by Congress. Henry? Oo. Yung EO, actually, para sa kalaman ng lahat, nilalaman ng EO13 na yun ay kung baga sinasabi doon sa kautusan na yun na dapat tanggapin na legal ang mga pogo. Well, in a way, ganun po ba yun? Actually, it does not mention about pogo yet. Yeah. Pero online dito gambling. I mean, natin- online gambling. Yes, dito natin unahang nakita yung term na online gambling, online gaming. And when you read the clarification of online gambling, it is written in a way that they are describing the current operation of Pogo now. At itong mga konseptong ito, Henry, these are not provided in the previous laws that was passed by Congress already, creating PAGCOR and giving the same the authority to regulate all gaming activities and gambling activities, no? Kaya dito po natin ipinapasok, inire-raise yung question natin kay Attorney Harry Roque. Don't you think, Attorney Harry Roque, when you passed EO13, don't you think that the President legislated? That was our question, Henry. Obviously, hindi nasagot ni Attorney Harry Roque yung inyong katanungan, ano? Pero yun nga kung halimbawa lumabag
sa saligang batas. Kasi nasa saligang batas yung separation of powers, ano po. Ang dating pangulo nung mga panahon na yon, pwede po ba siya managot ngayon? Ang problema, walang kumwestiyon noon. Yes, that is true. Nobody questioned it. Perhaps it's because we have not seen yet the evil surrounding the Pogo operation, no? Ngayon kasi na-unfold na yung human trafficking, torture, patayan, kidnapping, estafa, itong mga scam in the internet, no? At nakikita ko yung pictures ng PAOK, no? Talagang they are morally shocking that we could not even share them to the public. Now that we have realization already of the evil that was brought to us by Pogo, ngayon lang natin, kumbaga, masusing na pag-aaralan. Ano bang naging dahilan at nagkaroon ng Pogo dito sa Pilipinas? And dito po natin pinunto that after reading the Charter of PAGCOR, the law which extended the franchise of PAGCOR, and EO number 13, dito ko po na-conclude na it is EO 13 pala, which really brought Pogo into life. Ika nga, the root of evil. And what is surprising, Henry, no? Kasi I am sitting as well in the Committee on Public Accounts, no? We started investigating on the misuse of public funds in Mexico, Pampanga. Dito namin nakita yung yung sinasabi ni Chairman Ace kanina, libu-libong ektarya na binibili ng mga nagpapanggap na Filipino corporation. Pero when we investigated them, it turned out that they are Chinese nationals. Ooh. And one more thing, Henry, mukhang kasama doon sa nakorap, doon sa na-bribe, etong mga LGUs, local government units. Kasi for one, no, itong reclassification of land, it was railroaded. Ang mga lupa pong binili ng mga Chinese nationals ay mga agricultural properties. Ang may-ari po ay mga farmers. Ooh. No? We all know na kapag nagko-convert tayo ng lupa, pag nagre-reclassify tayo ng lupa, dapat dumadaan yan sa DAR. Dapat may clearance, dapat may public hearing, dapat may requirements. Wala Bukod sa kulang-kulang ang mga requirements, they are able to finish an entire reclassification of land in a little more than 1 month. And we have the three-day reading rule. Paano mo natapos yun? And sa first reading, ibabato mo po siya sa Committee on Land Use. Doon ka pa magpa-public hearing. Doon ka pa magpapatawag ng resource speakers. Similar to what we are doing in Congress, no? Paano naman nangyari yun? Reclassification of land. Libo-libo, daan-daang ektarya, no? In a little more than 1 month. Around 1 month lang, Henry. Reclassified na at lumabas na yung ordinance na yung dating agricultural, naging industrial property na. At nakuha nila. Identified ba itong mga banyagang ito? Most likely, sa aking sapantahan, Chinese ito. Chinese. Certainly, Henry. At kung bakit kami ay dumating dito sa puntong nag-create na ng Quadcom, what is surprising, Henry? Yung nahuling droga sa Empire 999 na iniimbestigahan ng dangerous drugs, nung mag-request kami ng Articles of Incorporation sa SEC, the owners who are Chinese nationals are the same owners of the company involved in the en masse acquisition of land in Pampanga. Ooh. At kung alarming yan. Kung idudugtong ko pa, Henry, no? Itong mga corporation din na may-ari ng Pogo. Illegal Pogo. If you will cross-match yung mga incorporators nila, makikita mo there are a number of incorporators. Same Chinese personalities ang mga may-ari ng kumpanyang ito.
corporation involved in dangerous drugs, corporation involved in the en masse acquisition of land, corporations who owned in the illegal pogos, they will disclose the same Chinese personalities owning the same corporations. So, okay. Meron ng paper trail, at least nakikita nyo na, lumilinaw niya. Sa pamagitan na nakikita nyo yung pattern, yung modus. Pwede bang habulin Somehow may lead, no? But there's a lot of things that needs to be done, Henry. Masyadong complex itong illegal activities na ito, and ang sinasabi ko nga dito, Henry, the challenges that we are encountering on the initial stage, ganito, kahirap ha. These Chinese personalities have different names. Oh. So, ang first challenge namin, how do you establish the identity? Hindi mo alam kung sino siya. Kasi iba ang pangalan niya sa passport, iba ang pangalan niya sa birth certificate, iba ang pangalan niya sa driver's license. Oh. Things like that. Pagkatapos, pag na-determine mo na yung kanyang, na-establish mo na yung identity niya, the next challenge that you will encounter, how to locate their whereabouts. Itong mga incorporators na ito, itong mga bumili ng mga lupain, actually, okay, magkakaugnay sila. Meron silang pangalan, yung iba associated dun sa mismong Pogo. Pero alam ba natin kung nasa sila? Some are still here. Some are nowhere to be found already. Just like Mayor Alice Goo, no? Oo. Kaya nga, sabi ko, sounds familiar. Nakakalungkot mang isipin, Henry. Ang personal appreciation ko, mukhang napaikot tayo ng mahigpit nitong mga Chinese nationals na to, no? And we really need to find out who are the masterminds and who are the public officials helping these people. Kasi ito yung mga foreigners eh. They cannot perpetrate these crimes without the help, the indispensable cooperation ng ating mga kapwa Pilipino na naririto sa ating bansa. Alam nyo, tama kayo kung hindi magagawa yan kung walang tulong ika nga sa loob, kung walang element ng corruption. Yun naman eh. I mean, kung base sa mga nakikita nyo, no? Nako, Kong, sayang, wala na tayong oras, pero magpa-follow up po kami sa inyo ng madalas. Napaka-importante ng inyong ginagawa, napaka-importante ng inyong investigasyon. Maraming salamat po, Congressman Luistro, para sa inyo sa panahon po na binigay nyo sa amin. Maraming salamat din po, Henry, at isang magandang araw po sa buong sambayan ng Pilipino. Salamat po. Salamat po si Representative Gerbil Luistro, 2nd District ng Batangas.